Hello, hello! Paano nga ba ako nakahanap ng trabaho dito sa New Zealand? Or paano nga ba maghanap ng trabaho dito? Kung nakita nyo yung vlog ko the other day, ay sinabi ko nga doon ang klase ng visa na meron ako nang pumasok ako dito sa New Zealand. Visa ko nga noon ay yung working holiday visa na allowed nga akong magtrabaho at mag-travel for up to 12 months dito sa New Zealand. Pinaka-purpose talaga nitong visa na to ay pumunta ka sa New Zealand para mag-holiday at magtrabaho ng short amount of time lang. Pero syempre, ginawa ko na siyang pathway para mag-live permanently dito sa New Zealand. So dumating nga ako dito sa Auckland nung katapusan ng April 2015, I think April 28 ata yun or 29, nakalimutan ko na. Nung dumating ako dito sa Auckland ay pinabook lang nga ako ng shuttle service ng New Zealand Immigration Help Service at sila na nga yung nagsundo sa akin sa Auckland Airport. Wala din nga kasi akong ni isang kamag-anak dito sa Auckland kaya wala talagang ibang maaasahan kundi yung consultancy. Ang tinirhan ko pala noon temporarily ay yung isang sa mga clients namin sa PS Bank dahil dati nga akong nagtatrabaho sa bangko noon. At yung isang ang kliyente namin ay nauna nang nag-migrate dito sa New Zealand kaya siya talaga yung nakakausap ko about sa mga questions ko about New Zealand. At since nga limited yung budget ko, kailangan ko agad maghanap ng trabaho. Dito pala sa New Zealand, halos online ang job application. Kaya nang nasa Pilipinas pa lang ako ay nag-start na nga ako mag-set up ng mga profiles ko sa iba't ibang job sites dito sa New Zealand. Ang mga popular na job posting sites dito sa New Zealand ay yung Seek, TradeMe, Indeed, LinkedIn, Working in New Zealand at madami pang iba. Nung nasa Pilipinas pa lang nga ako ay nag-start na nga ako maghanap ng trabaho using the job posting sites. Pero wala naman ngang naging successful applications dahil mostly ng employers dito ay nire-require sa mga applicants ay onshore na. Ibig sabihin nasa loob na ng New Zealand. Sa pagkakatanda ko nga ang budget ko noon ay enough lang for 2 months kaya naman the following day agad after kong dumating ay nag-start na nga agad akong mag-apply ng trabaho. Mini-make sure ko nga noon na nasa 30 to 50 job applications ang naa-applyan ko everyday. At nililista ko pa nga yan sa notebook para i-cross off ko yung mga applications na declined. Dito pala sa New Zealand, ang ibang employers ay hahanapan ka ng New Zealand work experience para i-consider ka for the job. Since nga wala akong New Zealand work experience pa, kaya talagang nahirapan ako sa pag-a-apply. Although madaming declined job applications, which is very normal naman, kaso nga lang, pag nagtanong na sila kung anong klase ng visa ang meron ako, ay nagba-back out na sila dahil mostly sa kanila ay hindi nagsusupport ng visa. Madami din namang employers ang tumawag sa akin para i-consider ako para sa trabaho. Ito palang working holiday visa ay allowed ka lang magtrabaho sa isang employer for 3 months. And after 3 months ay kailangan mong lumipat ng ibang trabaho dahil nasa visa conditions ko yun. So after ilang weeks nga ng paghahanap ng trabaho at nakaka-receive ako ng mga declined job applications, ay finally ay nakahanap ako ng work sa isang car dealership. Ang job title ko nga noon ay car sales agent. So ang ginawa ko ay humingi ako ng job description at pina-assess ko sa NZIHS or sa Immigration Consultancy kung pwede na ba yung trabaho para mapakonvert yung working holiday visa ko to essential skills work visa para naman mawala yung restriction na kada 3 months ay kailangan kong lumipat sa ibang trabaho. Binalikan nga ako ng NZIHS at ang sabi nga nila ay maghanap daw nga ako ng ibang trabaho dahil yung trabaho daw na yan ay wala sa ANSCO. Ang ANSCO naman pala ay yung Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations. Itong ANSCO ay skill-based classification used to classify all occupations and jobs in the Australian and New Zealand labor markets. Dapat yung trabaho ko na makuha or job offer ay isa sa mga trabaho na nakalista sa ANSCO. So since nga ganon yung balita ay nagpatuloy lang ako sa pagja-job hunting. Nag-join din nga ako sa mga Filipino groups dito para naman lumawak yung network ko at para makakilala ng ibang tao na makakatulong sa akin para magkaroon ng work. Ang ginawa ko nga noon ay nag-post ako sa isang Filipino Yahoo group at inintroduce ko yung sarili ko including my work experiences and background. At nag-aabang-abang din nga ako doon ng mga job posting at fortunately nga ay may nakita akong isang job posting na ang location nga daw ay sa Auckland Airport. Nagpa-interview nga ako doon at fortunately nga ay kinonsider nila ako para sa trabaho at hanggang ngayon nga ay ito pa rin yung trabaho ko. Susunod na vlog ay isi-share ko sa inyo kung paano nga ba ako nakuha sa trabaho na to at paano nga sila nakumbinsi na isponsoran ako para sa visa.
So sa tanong nga kung nahirapan ba akong makahanap ng trabaho dito sa New Zealand, ang sagot ko po dyan ay oo. Kaya napakaswerte talaga ng ibang mga kababayan natin na kahit overseas pa sila or wala pa sila dito sa New Zealand ay nagka-job offer na sila dito. Kaya naman pagdating nila dito ay may nag-aantay na sa kanilang trabaho. So I hope may natutunan kayo at na-inspire kayo sa vlog natin today. See you again next time. Bye!